Hi! Nandyan siya oh. Okay, magandang hapon po sa lahat. Kumain na po ba ang lahat? Duty po natin ngayon sa barangay. Kumain lang tayo. So maya-maya balik tayo doon ulit. Pero bago tayo bumalik, meron lang po tayong short discussion. Regarding po ito sa, kasi 'di ba napapansin nyo laging pinag-uusapan natin ay Magna Carta. Meron tayong Magna Carta for Barangay, meron tayong Magna Carta for Women, meron tayong Magna Carta for BHW. So ano ba ang ibig sabihin ng Magna Carta? Para maintindihan natin yon, may magkaroon tayo ng short discussion at definition. So ang Magna Carta, ang ibig sabihin ay dakilang karta o dakilang dokumento ng kasunduan o dakilang kasulatan ng kasunduan. Sa English naman ay Great Charter pag sa Ingles. So yon, ito ay isang kasulatan o dokumentong dati pinagpipilitan sang ayunan ni King John or King Juan ng Inglaterra noong June 15, 1215. So ang tagal na pala niyan. Hindi ginagamit ang Magna Carta. Doon nagsimula yung kay King John. So hindi na natin isa-isahin kung anong history niyan. Ano lang natin yung meaning niya. So again, ang tinatawag na Magna Carta o dakilang kasunduan ay ngayon actually naging isang mahalagang bagay at napakalaki ng impluwensya sa atin sa kasalukuyan sa pagpapanukala ng batas o Bill of Rights ng mga Pilipino. At nagbunga ito ng pagkakaroon ng pamumuno na nanaayon sa ating konstitusyon at kung ano man ang meron tayong batas na pwedeng idagdagan, baguhin or i-provision. So ang dakilang Magna Carta o ang Magna Carta o ang dakilang kasulatan ang magiging karapatan na nanaayon sa batas. So nakakapaloob dyan minsan yung mga kung ano yung magiging karapatan mo, kung magkakaroon ka ba ng mga incentives, benefits, di ba? Kagaya niyang mga ganyan. So pinapanukala muna yan. At pwede rin to sa habeas corpus. So ano bang ibig sabihin ng habeas corpus? Ang ibig sabihin ng habeas corpus ay actually galing din siya sa Latin word na nangangahulugan na atas o utos ng hukuman sa kinauukulan na dalhin sa korte ang isang or mga bagay-bagay na pwedeng maging batas o magiging karapatan isang tao, hayop, kapaligiran, kung ano-ano pa man sa lipunan. So yon, short lang na discussion. Yun lang po ang ibig sabihin ng Magna Carta para lang sa ating informasyon. So yun, again, Magna Carta or sinasabi nilang Great Charter sa English, dakilang karta, dakilang dokumento ng kasunduan at dakilang kasulatan ng kasunduan na ginagamit natin ngayon sa kasalukuyan. Kung nakikita nyo, ginagamit ito ng ating mga senador, congressman, mga mambabatas. So parang pinag-uusapan muna nila dyan, parang proposal na dyan nakakapalood yung mga karapatan natin, magiging karapatan natin bago maging batas o Republic Act ng Pilipinas. Okay? Yun lamang po. Babalik po tayo. At ang magiging topic natin next topic natin ay ulit Magna Carta for Women. Ano po ba ang difference ng Magna Carta for Women tsaka BAUSI? So yun. Stay tuned. Abangan po yan. Goodbye na. Balik ako barangay. Thank you. Ingat lahat. Share and like.